we go. So nabasa kasi ako sa mga chat at nag-send sa atin yung ating mga palangga na mayroong planong may mga possibilities na isususpend si Mayor Baste ng Davao. Mga kababayan, hindi naman to bago. Diba? Ito yung ginagawa talaga ng bangag na gobyerno kasi nga natataranta na sila. Diba? Kinakabahan na sila na malapit na silang biyakin ang mga jungo na mga jutang ginines na mga yan. And gawin nila. Okay? Gawin nyo. Tanginan nyo mga hayop kayo, mga bangag. Okay? Gawin nyo yan nang malaman ninyo ang yung galit ng taong bayan sa mga ginayupak ninyo. Diba? Sinuspend nyo si Governor Hubayib, si Mayor Rama, okay? Ang mga pulis, okay? Ang mga general, yung mga tao sa government, yung mga government workers na pinagtatanggan nyo ng kaso kapag nakita nyong kritiko. Diba? Puro kayo ka bangagan. Wala na kayong magawa sa buhay ninyo kundi ang mag-trip kasi nga bang-bangag yan. Mga palangga. Sobra pa sa silent martial law, happy go comfy. So dahil nga nakikita nila yung effect ng maisog rally ng mga supporters pa rin ng Duterte. But again, this is not about Duterte. This is not about yung mga kritiko about ginagawa ng mga bangag na ito sa inyo. Ito lamang ay pagpapakita, mga kababayan, na wala na sa tamang direksyon ang mga buwaka ng inang, mga bangag na to, pinagtitripan nila. Okay? Pinagtitripan nila yung gusto nilang pagtripan. Illegal suspension yung tawag sa mga yan. Walang due process. Diba? At meron yang pananagutan yung gobyernong ito. Pananagutan, paglabag sa batas, maaring pag-aklas ng taong bayan para mas mapabilis ang paglubog nyo sa kumunoy na mga ginayupak kayo. Okay? Corruption, bribery, extortion, lahat na ng klaseng paglalapaspangan ninyo sa batas, criminal ang dapat, high crime ang ginagawa ng gobyernong ito. Yung suspension, yung pagsususpend nila sa mga mayors, governors, pagtatanggal nila sa mga government employees sa kanilang mga trabaho. Actually, walang panama yan sa pagkidnap ni Marcos Jr. at ni Liza Tanas sa mga bata sa Turkey. Ano ang masahol? Yung pagsuspend sa mga mayors o yung pagkidnap sa mga bata ni Liza, ni Marcos, ni Chua, ng DOJ, ng DFA, mas masahol yun. So, yung mga balita na possibly, hindi umano na isusunod nila si Mayor Baste. Tignan ninyo para magkaroon ng public backlash at nang hilain ang mga buto ninyo dyan, mga nayupak kayo sa gobyerno kayo nila tambaluslos. Kaya nga mga kababayan, kagabi ang vlog natin is all about, di ba, pumunta sila sa Tagum, namigay ng mga ayuda, ang press release is ganito, kunyari, 10,000, 5,000, pero ang ibibigay, may nabasa nga ako, 500 lang ang binigay, papipirmahin nila yung mga tao, na kunyari tagtanggap ng 5, 2, 3, yung pala, barya lang ang binigay ng hinayupak na gobyernong ito. So supposedly, mga kababayan, kapag mga ganitong panggigipit, dapat nga ang Congress at Senate nakikialam. Pero halos hawak na nila sa liig. Sabi nyo nga, digital martial law. Pati ang mayor sa Valencia, Bohol, na-suspended. Yes, sa Bohol, yung sa recently. Okay? Sabi ni Eljo Visto. Maribig Tadjama, thank you mga palangga. Okay? Ang hirap kasi ng NPA, yung NPA, Media, Senate, and Congress po, puro kurap, kaya kahit rally, evil prevails. Well, huwag ka mawawala ng pag-asa. Okay? Take ko.
Tate ko. Okay? May hangganan yung mga nayupak na to. Matatapos din ang, okay, matatapos din itong mga katarantaduhan na to. Elected itong mga mayors na ito na kung titignan ninyo, walang kakarapatang mag-suspend ang buwaka ng inang Liza Tanas at Bangag dahil binoto sila ng kanilang mga constituents. Okay? Pero, ang gagawin nila, gagawa ng fabricated crime, fabricated story, allegation, at kung ano-ano pa para matanggal nila kung sino ang gusto nilang tanggalin. Wala po yung pinagkaiba dito sa ginawa. Kapopost ko lang, actually, tingnan lang natin to pinuntahan natin ang page ni Liza Tanas. Okay? Kung kaya nila sa likod ng camera na hindi nyo nakikita gumurgur, magsindikato, magmafia, mag-smuggle, lahat na. Ito nga mga kababayan, no? Tignan mo. Yung kay Liza Tanas na pinakita natin ko ito kagabi. Pero ito yung na-miss ko. Pinakita natin yan kanina pala, na mga bots yung mga bots yung nagko-comment. Pero ngayon, we'll see kung makikita natin to. Okay. Maharlika, sa Boljakan. Okay. Kapopost lang natin to ngayon. Okay. Here. Okay, itong ito na lang pala. So anyway, nakadalawang screen pala tayo. Alright, tingnan natin to. So ngayon mga palangga, dito na lang pala. So ito mga likers ni Liza, nakita niyo mga likers niya? Mga Vietcong, mga Vietnamese. Automated likers yan, hindi natin na-discuss kanina yan. Okay? Mga fabricated na AI bots, mga papuri na, tignan nyo. Puro mga Vietnamese yung kanyang likers. Wala po yung pinagkaiba sa fabricated crime, mga smuggling, at kung ano-ano pang ginagawa ng kasamaan nitong pagdanakaw sa kabalambayan. Kung kaya nilang harap-harapan na magbayad ng mga Vietnamese, sabi ni Reister, peking engagement kasing peki niya. Exactly. Kung kaya niyang pekin, Reister, okay, yung mga engagement, yung mga automated likers, yung mga AI, yung mga bots na comment, para lang maipalabas na tuwang-tuwa sa kanya ang Pilipino, harap-harapan ito, again, 5 million pesos, according to our source, ang binabayad ni Liza Tanas dito sa page pa lang niya. Wala pa po kasama yung kay Marcos Jr., wala pa yung kasama dyan kay Presidential Communications, yung iba pang mga ahensya ng gobyerno, yung kay Tambaloslos, yung kay Abalos, wala pa yung mga fabricated or automated likers ng mga AI bots, mga palangga ng pulboronic admin na ito. So kung ito, harap-harapan, na ipinapakita sa inyo, parang ganito yan harap-harapan na gumugurgur sila ng tao. Nagbabayad sila ng mga AI bots sa mga Vietcong, na mga peking, mga page or what do you call it, account. How much more yung ginagawa nila behind the scene? Kaya nga sabi ko sa inyo, itong bots na ito, walang panama yan, yung AI bots, walang panama yan, mga palangga, sa paggurgur nila sa mga taong hindi natin nakikita at yung pag-smuggle at pag-kidnap sa 2 bata sa Turkey. Ito nga hindi nila ma-deny, mga kababayan. May nag-message sa atin si Rainier. Ayuda 5K po pinirmahan, pero 3K lang ang ibinigay. Okay? At kailangan manood ng concert. At ibigay daw ang ayuda after the concert. Malinaw na budol yan kasi pagkatapos ng concert, pag-alisan niya mga yan. Yun na nga, the reason why lumulusob sila sa Davao, yung mga balitang isuspend si Paste, at hindi lang balita, totoo, nakita ninyo na namigay sila ng ayuda. Hindi sustainable ang kanilang approach. Kundi, ito ay paglulustay sa kaba ng bayan
para lokohin ang Pilipino na kunwari ay mayroon pang natutuwa sa kanila. Pero another, pag nanakaw ito, let's say for example, sinabi ni Rainier, sinabi ng, nang nag-message sa atin, pinost pa nga ni, ni Pebbles, Talakera. Ang dami na nag-post. Let's say itong 5,000 na ito, papipirmahin ka, di ba? Oh. Nakalagay yan sa kanilang report na 5,000 na natanggap ni Pedro. Pero ang totoo, 3,000 lang ang pinatanggap. Nasaan napunta yung 2,000? E di sa mga bulsa ng mga buwaka ng ina, o di ba, 1,000 ang binigay. Tapos, asan napunta yung 4,000? See? So, kaya gusto nila kayong hawakan lahat sa likig. Kaya gusto nila kayong forever na magtanga-tangahan. Gusto nila kayong forever na under sa kanila at takot-takutin kayo. Mga kababayan, this is not about Duterte at all. Kung si Duterte nga, eto nga si Baste, eto yung mga mayor governors na pinagtatanggal nila. Meron na nga mga kapangyarihan niya mga yan. Hindi, yung iba sa kanila talagang hindi, tinatry nila ipagtanggol ang kanilang mga sarili, pero ginigipit. How much more ikaw? Ikaw na pimplawan, ikaw na Marcos loyalist na akala mo na nabudol ka, na akala mo para sa pagbangon ng Pilipinas ang ginagawa nila. Kung kayang barumbaduhin, kung kayang maging demonyo ni Bangag sa mga Duterte na naglagay sa kanila sa pwesto dahil kay Inday Sara, kung kaya nilang traidorin, taksilan, di ba? Mga palangga, how much more ikaw na wala kang naitulong sa kanilang campaign? Whether ikaw ay Piglawan, Dilawan na Pilipino, o Pulawan, o Isponian, o whoever you are, kaya kang ipagurbur, kaya kang ipa-extract katulad ng ginawa ng mga bata sa Turkey. At tignan ninyo, sino ang nag-extract ng mga batang ito? Mismo ang tatay ng mga bata na kasabwat ni Liza Tanas. Okay? Ni Liza Tanas sa mga illegal na negosyo nila sa gobyerno. Panoorin nyo na lang ang video ko sa mga papasok lang sa akin channel. So kung kaya ng isang tatay na si Francis Lloyd Tichua na makipagsabwatan kay Liza sa DFA, kay Teddy Boy Locsin Jr., kay Manalo sa DOJ, na dukutin ang mga bata at ilayo sa kanilang ina, mismo ang tatay ang gumawa noon. Kasi reported na po yan sa UN. At si Liza Tanas ay reported na rin yan. Sino ka? Kahit ikaw ay military, kahit ikaw ay police na may armas, na may skills para ilabanan itong mga inayubak na pagigipit sa inyo. Kaya kang traidorin. O di ba? Ano nga ginawa sa inyo dyan, mga general, mga police? Anong ginawa sa inyo? Tinatanggalan kayo ng what? Ng gadget. Pinagbabawalan kayo magtelepono. Kasi ayaw nilang manood kayo ng mga vlogs katulad dito kasi nagigising yung inyong diwa. So ang sinasabi ko dito, hindi po usapin ito ng mga Duterte at ng Marcos. Yung alaban na doon ang gusto nyong manahimik kayo, yung mga Piglawan, Dilawan, yung mga artista dati na sumisigaw ng Marcos diktador, nasaan kayo? Huwag nyo nang antayin na susunod kayo na ang pagtripan ni Liza Tanas. Masyado na kayong nabudol, sabi ni Kabukit. Masyado tayong nabudol. Right? Ngayon, mga palangga. Okay? Ano ang remedy dito? Kailangan ninyong maghakbang. 'Di ba? Humakbang, maging matapang kayo, maging maisog kayo. By the way, sa June 8 sa Japan, hindi po ako pupunta ng personally, but I'll be on Zoom. Okay, doon sa nagtatanong. Zoom po ako, ha? So, hindi po ako pupunta ng personally. Baka umasa kayo, hindi po ako pupunta dyan. Pero magsasalita po ako. So, ako yata yung panghuling speaker. Alright? So, ngayon, mga kababayan, anong ginagawa ng gobyernong ito? Dahil worldwide na tayo, eto yung reason kung bakit pag
pinagtatanggal, pinagsususpend yung mga governors and mayors na umaayon dito o humahakbang sa Maisog Rally kasi nga mismo sila nararamdaman nila yung panggigipit sa bangag na gobyernong ito. Look at the Bustos Rally, di ba? Again, may mga pamalo na may mga tambay na hinar si Tambaluso, si Lisa Canas, ang gobyernong bangag at harangan ang venue at guluhin hanggang sa hindi na natuloy, di ba? Ginipit yung owner. Ganon din sa Bohol, sa di ba? Yung last time, sa pangalan doon, Dumaguete. Sinusubukan nila kasi nakikita nila yung power ninyo eh. Sa tingin nyo ba kung sila ay mahal ng tao, gagawin ba nila ito? Napupunta sa Davao para mag-ayuda, gamitin ang pera ng bayan. Walang konkretong project para sa inyo. Narinig nyo naman siguro yung mga magsasaka dito sa North na nagsalita sa harap mismo ng mga kongresistang, mga pulpul, mga kongresista, mga jutang ginemes, na ang sinasabi ng magsasaka noon na hindi nila kailangan ng ayuda. Ang kailangan nila, sustainable na pangkabuhayan na makapag-fish sila, makapangisda sila. Dahil nung panahon daw ni Duterte, wala namang problema doon sa karagatan, nakakapangisda naman sila. Pero dahil yung tension ngayon na ginagawa ni Marcos Jr., actually, sila ang gumagawa ng provocation para magkagulo kayo dyan sa Pilipinas. Dahil kung ayaw ni Marcos na magbuwis ng buhay, hindi siya makikipaggirian dahil siya ang tunay na nakikipaggirian. Alam niyang walang laban ng Pilipinas sa usaping gyera. Wala kayong laban. Yan ang katotohanan. Tanggapin niyo yan. Pero dahil puppet si Marcos Jr. at meron siyang mga nakukuha, ang pamilya nila, hindi ang Pilipino, ang Romualdez nakukuha. Kaya gagawin kayong pulutan. Tataglarin kayo ng bonggang-bongga at kayo ang ibabala dyan. Ito po ay mga konektado ito sa mga galaw nila. Maisog, gigipitin si Duterte, ang SMNI, na yan na nga lang ang nagsasabi ng katotohanan, ang mga buwakan ng inang mainstream media takot na magsabi kung anong kababuyan ang ginagawa ni Lisa sa Singapore. O, di ba? May balita pa nga na siya ay isinusuka ng mga asawa ng mga diplomats, ng mga leaders. Dahil ang feeling niya ay feeling kataas-taasan. Akala mo kung sinong kordoroy ang mukha. Sabi ni Erlinda Torreos, sobra na ang ginagawa ng administrasyon. Yes! Kaya nga kailangan ninyong magkilos, kailangan ninyong kumilos, kailangan ninyong maging matapang o maging maisog. Sabi ni Nalds Gaming, the achievement of this government is ayuda. Oh my God! Exactly! Ayuda! Tignan ninyo. Yung ayuda, it's okay yan. Okay? Kaysa actually na mapunta sa bulsa nila. Pero tignan ninyo yung purpose ng ginagawa nila. Para tapatan ang mga nagrarally sa Maisog. Ang sabi nga, di ba, ng mga organizers, gabi na pag-usapan namin, ayan, sabi niya, nagrarally-rally kasi kayo dito. Kaya ito yung pangtapat, kaya sabi ng organizer doon sa text, wag kasi kayong sumama sa Maisog. Bakit kayo pipigilan? Ito ang iyong malayang saloobin, malayang hinaing, dahil sukang-suka ka na sa gobyerno. Imagine mo, gugurgurin ang iyong malayang pananalita. Ang mga gobernador, ang mga mayor, wag na kayo lumayo. Si Pangulong Duterte, si Pastor Quiboloy, nakita nyo, yan ay mga tumulong sa gobyernong bangag nung saan isinusuka sila ng mga dilawan. At ako ang number 1, sinabi naman ni Lisa Tanasan, na vlogger na nagpabango sa mabaho nilang pangalan at pinagsisihan ko dahil binudol nila tayo. Walang, sabi nga ni Atty. Glencio, walang pumupunta sa birthday ni Marcos Jr. Wala siyang ganong kaibigan na ngayon. Ang nandoon lang yung mga pulboronic, yung kaklase niya sa pagsisingot.
Pero dahil kahawak na nila ang pera, budget ng bayan, kaya nagkikisas na yung pati mga dilawan na walang mga prinsipyo, isinuka ninyo ang inyong paninindigan or wala naman talaga kayong paninindigan. Kasi kung meron kayong paninindigan, nasaan na yung mga artistang, well, you know, mga artista, mga bayad yan during election. Mga nagsasabing mambubudol na si Kuting. At saan si Angelica de la Cruz? Ay, ano? Angelica, pangalan, no? Panganiban pala, sorry, not de la Cruz. Diba? Yan ang nagsabing budol. Nasaan yung mga supporters ni Robredo ni Batching? Oh, kasi yung mga sinuportahan nilang politiko, nandiyan dyan nakaporma na, ulit nakaporma na sa gobyernong bangag. Right? Ayan na mga trolls ni Lisa Tanas, sabi ni Chinita. Dumating na may mga trolls. Mga bots nila. Oh. Yan, wag is-block nyo na lang, wag nyo nang pansinin. So ngayon, mga palangga, sabi ni Mrs. Mami, hindi lang wala siya pati puso. Sabi ni Myla DB, oy Myla, palaga, kumusta ka na? Talagang mapapailing na lang tayo sa galit dahil nabudol tayo ng mga demonyo. Exactly. Kate Snyder, yes, watching from Germany. Okay. Sabi ni Grace Talon, napanood nyo ba yung interview ni Clarita Carlos sa Pilipinas Nating Mahal? Na disente daw si Marcos at kasalanan daw ng China kung bakit bumalintong si Bangag. Hindi ko napanood. Pero kung ganyan yung statement niya, anong expect mo kay Clarita Carlos? Yung kepyas niya, yung kipailabong ng matandang kulubot na yan, nagalalamunin na ng lupa. Binayaran ni Lisa, binigyan niya ng generous allowance. Diba? Yung matandang yan, nalulunukin na, kakainin na ng mga lago, ng mga worm. Sinungaling. Kasi, may pa-security si Tambaluslos. Diba sinabi ko sa inyo, yung kaibigan ko sa General Santos, nakasabay siya, may security guard, may security or, security or PSG or whatever. Basta may security siya. Kasi binigyan siya, Grace, ng generous allowance ni Marcos Jr., ni Lisa Tanas, at kapalit ng kanyang pananahimik dun sa smuggling na nireport sa kanya ng Nika na ang pamilya ni Bangag, ni Araneta, ay mismong mga smuggler. Kaya si Clarita Carlos ay binigyan ng generous allowance at nandyan nag-work kay Tambaluslos. Baka trolls ang work ni Carlos ngayon. So yan yung masakit na katotohanan. Yung mga matatandang lalamunin na ng lupa, katulad ni Clarita Carlos, ni Teddy Boy Locsin, ay kinasangkapan at nakipagsabwatan sa mga high crime na ginagawa ni Bangag at ni Lisa, ang kidnapping, smuggling, again, nila ni Michael Ma. So yung mga trolls, huwag kayo mag-engage. I-block nyo ng bonggang-bongga. Okay? Sabi ni Nalds, umamin mismo si Clarita Carlos na siya ang political advisor ni Tambaluslos. Ay, namin ba niya? O see? So ibig sabihin, nilamo na nga siya ng generous allowance. Ikaw ba ka ng inakang masyonda kang Clarita Carlos? Wala kang karapatan magdakdak na mahal mo ang bayan dahil tumanggap ka ng generous allowance. Wala kang pinagkaiba kay Lisa Tanas. Clarita Carlos. Diba? Formal, mga palangga. Susunduin ka na ni kamatayan, pero wala ka pa rin pinagkatandaan. Ganyan po, kababoy, ang mga tao na akala ninyo para sa bayan. Dahil sa ngalan ng salapi, sa ngalan ng pera ng bayan. Kaya ganyan ang ginagawa sa inyo. Kailangan ninyong magsalita. Amoy lupa na, sabi ni Amelia Cruzada. Tahimik si Teddy Boy Locsin ngayon. Normally, mahilig yan mag-tweet, sabi ni Duterte Laude. Exactly. O yung hinayupak na yan, yung asawa niya, si Maria Lourdes Barcelon. Matatanda na yung mga yan. Dapat nga yung mga ganyang edad, diba, nandyan na-achieve mo na yung buhay mo. Yung mga katulad nila na nakapag-aral sa mga tanyag na paaralan, ini-enjoy mo na lang, ang iyong retirement. Pero anong ginagawa? Nakikipagsabwatan sa kidnapping, sa smuggling, katulad ni Clarita Carlos. Alam ni Clarita na si Lisa, ang mga Araneta ay ayan ang ginagawa sa gobyerno, smuggling, kasabwat si Michael Ma. Pero
Pero nasaan ang prinsipyo ng ginayupak na matandang yan? Cordoroy, katulad ni Lisa, mahiya ka sa apo mo, Clarita Carlos. Humarap ka sa salamin at tanungin mo ang sarili mo, bakit mo tinanggap ang generous allowance? Bakit ka nag-advise kay Tambaluslos? Dahil what? Yan ang kabayaran para itiko mo ang bibig mo at ang kipailabo mo. Yan ang kabayaran yan, mga palangga. Teddy Boy Locsin Jr., hayop ka, grabe ka manlait sa pagtanggol ko kay Marcos Sr. Mas masahol ka, panggurang ka, sabi ni Reisner. Bakit pinagtanggol mo pa dati? Demo, nabudol tayo pare-pareho. Ngayon tahimik siya. Kasi kung gagawin lamang ng Senado, okay, ng Kongreso, well, wala na nga wala na nga gagawin yung mga hayop na yan kasi magkakasabot. Ng DOJ, ng mga ombudsman, lahat, NBI, PNP, pero lahat sila magkakasabot. Kung gagawin nila ang trabaho nila, habang buhay na makukulong si Teddy Boy Locsin Jr., yung kanyang asawa, si Lisa, si Bangag, lahat sila na nag-conspire ng pangingid na, lahat sila, pati si Clarita Carlos na nag-conspire ng pagsismuggle dahil alam mo na may smuggling na nagaganap. Ikaw mismo ang nag-report sa presidente. Pero, hindi mo ginawa ang tama para sa bayan at igawin ang trabaho mo kasi binigyan ka ng generous allowance. Mrs. Mami, akala ko maayos. Yun nga, mga palangga. They're preparing for July. Bumaliktad na si Clarita Tanda, sabi ni ni Miss Good Shot siya. Alright? Puro bayaran ang nasa government, sabi ni Gaudencio Tolentino. Okay? Tikom ang pokelya ni Clarita, sabi ni Richter. Alright. Huwag kayong magagalit, tatakbo ng Mrs. Grand by University Lola Clarita. Sabi ni Agin, tatakbo ba? So, ayun, mga kababayan. So, yeah. At balik tayo dito sa pagsuspend kay, yung di umano, na pagsuspend kay, pagsususpend kay Basti. Gawin nyo na. Gawin nyo na lahat, isuspend nyo na lahat. So, mga kababayan, nasa diktadorya na nga kayo at nasa narco state kayo. Dahil smuggling kanila, pulburon sa kanila, kidnapping sa kanila, corruption sa kanila, mafia ang gobyerno ninyo. Okay? Kat Channel, thank you. Amelia Cruzada, thank you. So, I hope kayo ay magsalita. Nasa kalsada na papuntang EDSA, sabi ni Rosario Barsa. So, anong ginagawa na din sa Maisog Rally? Ito sa New York. Nagbabayad si Lisa Tanas ng firm, Digital Black Ops Firm. Pinalalabas nila na yung mga nasa New York ay mga bayaran daw. Paano bayaran? Ang mga Filipino-Americans dito, okay, nakusang pumupunta sa kalye, pera nila yan. Kung bayaran, may uhuli ba kayo na nag-abutan ng sobre? Katulad ng ginagawa ni Lisa Tanas, ni Marcos Jr., na binabayaran through ayuda ang mga tao para magkaroon ng maraming audience para sa kanila. Yung pa-concert nila, again, dyan, I think bukas na dyan, sa Davao. Binabayaran, kunyari, mag-i-invite ng mga artista, ng mga singer, kung sino-sino mga hinayupak, binabayaran ng pera ninyo para mag-gather sila ng ng mga audience. Ulit, para palabasin nila, kunyari, marami pang nagmamahal sa mga hinayupak na yan. Sabi ni Charmaine, nakaredy na po kami sa Japan, Maharlika. Yes. I'll be with you, pero virtual lang po. Sabi ni Annabel Dean, Galawang Dilawan. Alright? Sana tapusin na ngayong June, mga bangag, nakaka-stress na mga udas, sabi ni Amelia Cruzada. May hangganan yung mga yan. Basta, kailangan nyong maging part nitong ating krusada. Tama yung apelyido mo palangga, krusada. So, kailangan maging part kayo ng movement na ito, ng krusadang ito. Whether ikaw ay dilawan,
Pengklawan, Iskongan, kung mahal mo pa ang iyong bayan at kung mahal mo ang kinabukasan ng mga anak mo, makikipagkaisa ka. Yung mga religious group, military, police, kung mahal nyo ang mga sarili ninyo at inyong mga pamilya, kailangan nyo mag-speak up. Dahil kayo mismo ngayon ay biktima. Lahat ng kapulisan, lahat ng mga sundalo, kayo ay biktima ng gobyernong ito. Yung pagtanggal pa lang sa inyo ng inyong telepono, pagbabawal sa inyo na paggamit ng inyong telepono, suppression yan, kalayaan ninyo, para rin kayong ginurgur ng mga bangag na ito, mga palangga. Right? Mass indignation crusade for Inang Bayan, sabi ni Los Maga, mga walang prinsipyo. Nanginginig na si Manikang Basahan sa palasyo. Okay? Yes, mga palangga. We stand for Duterte, sabi ni Hilda Carlos. Again, huwag gayahin si Claritang amoy lupa, sabi ni Ray Stark. Hindi ito usaping Duterte o kung sino man. Ulit-ulitin natin. Usapin ninyong mga Pilipino. Nakita nyo naman, hirap na hirap kayong makabili ng mga groceria, mga pangangailangan ng inyong mga anak. Okay, well, hakbang ng Maisog, Canada, Vancouver, tentative, ayan, date for hakbang ng Maisog, Canada. Thank you, Sandra Gombok, ayan, for hakbang ng Maisog, Canada, Vancouver chapter is July 7 of 2024. Baka celebration na yan. baka yung inyong hakbang ng Maisog, Canada, imbis na ano yan, hakbang pa rin ng Maisog, baka, ano tawag dito? Baka celebration na yan katulad ng ginawa natin last year, right? Who knows? Na celebration na yan dahil wawala na ang mga bangag. Okay? Wala bang hakbang ng Maisog ang Toronto? Okay, sabi ni M. Monteo Dags. Pwede kayo palangga mag-organize. Okay, mag-organize kayo, maghanap kayo ng inyong mga leaders and we will support you at ipopost natin yan ng bonggang-bongga. Okay, sasagot ako ng mga question, Q&A tayo. Sabi ni Charmaine, hindi sila nanginginig, sanay sila nakuha nilang lahat pera ng bansang Pilipinas. Ayun na nga, palangga Iba itong rally, sabi ni Raystar, iba itong rally compared sa people power worldwide at nationwide ng krusadang ito na may. So, yun, mas powerful ito doon sa 1986. Kasi yung 1986, doon lang yun sa Maynila Pero ito worldwide. Diba? Kahit ano pang panunupil sa atin, pagsisikil, kaya nating magkaisa, humakbang ng Maisog all over the world. Global approach. Kaya nga sila nagpapa-concert Kaya nga ginagamit itong mga ayu-ayuda na ito mga kababayan, bayad sa mga in-exploit. Okay? Ang ating mga mahirap na kababayan para what? Pangtapat dito sa hakbang ng Maisog na ito. Sa UAE, mga tahimik, wala ba dito mga Maisog? Sabi ni Kai sa PH channel. Mga palangga, you start na. You start with your friends. Magsimula kayo sa 5, 10, okay? Mga ganyan, di ba? 5, 10 hanggang sa dumami kayo. I-message nyo lang ako. I will support your hakbang. Alright? Ayan po yung aking Facebook page. Email. maharlikanetwork@protonmail.com. Alright? Okay. Okay. So, yan ang aking email. So, kung gusto nyo mag-organize, we will recognize you. Okay, we will support you. Kailangan natin na sabay-sabay nating iparinig sa taong bayan, sa mga bangag na tayo ay nagkakaisa dahil sa panggigipit ditong hinayupak na bangag at pulboroni. Well, ulit-ulit ko sinasabi, ang ating mga men and women in uniform, okay, kung kayo ay mahal at kayo lahat, mga kababayan, kung may pagmamahal pa kayo sa inyong mga anak, kailangan nyo nang pumakbang, kailangan yung kumilos. Imagine na sususpendihin na lang nila lahat ng gusto nilang suspendihin na walang due process. Ano ang ginawa para suspendihin? Narinig ba kayo kahit ng panahon ni Noynoy? Okay? May narinig ba kayong ganon na sinuspend ang mga mayor sunod-sunod at mga governor?
Only dito sa bangag na gobyernong ito. Sabi ni Nicholas Thomas, gusto ko magmarcha sa ICC headquarter, The Hague, Netherlands. Pwede, mga palangga. Alamin nyo lang, yung mga mag-invite ka ng mga kaibigan, magsimula ka sa invitation, 1, 2, 3, diba? Networking yan eh. Invite your friends. Diba? Mga kamag-anak, mga kaklase, yan ang gawin ninyo, mga palangga. Okay, ano to? Maisog Japan, June 8. Okay, Orawa Ward Takasago, Saitama Hall. Okay, ito sabi ni Lenny. Ayan po ang, ayan, yung sa mga nasa Japan, oh, ayan. Yan ang location. Maisog Japan, June 8. Oh, yan, punta na lang kayo dyan, mga palangga. Okay. Grabe na talaga ang suppression sa atin, mga kababayan, sabi ni Nympha Enriquez. Alright. Okay. Crusade against salot ng bayan. 10 kami, pwede na, sabi ni Gina. Kuya, kahit 10 lang kayo, mag-party kayo, dala kayo ng mga pika-pika, then magsuot kayo ng, you know, whatever, akbang ng maisog. Kung ano yung statement ninyo, ano yung banner ninyo, gumawa kayo ng you know, like folder, kung ano yung message ninyo, mga palangga. Oh, no to bangag, no to pulboronic, lahat ng, you know, sarili ninyo. Kasi hindi naman katulad tayo ng binabayaran ni Lisa na 5 million just for her Facebook page. Sa Facebook page niya lang yun. 5 million kada buwan para magpapuri. So kayo, kahit 10 lang kayo, mag-dinner party kayo, banding na rin ninyo, then maggawa kayo ng statement ninyo at i-message nyo lang po ako dyan sa aking email. Alright? Marley kayo. Hindi ko na lang na muna tatanggalin yan. So dyan kayo mag-message palangga sa email na yan. Madam, magkaroon kaya tayo ng sabay-sabay mag-live sa Facebook ng isang araw, Philippine time, everywhere in the world, sa zona ni Bangag. Eh baka hindi na nga mag-zona yan eh. Diba? Pwede rin yan. Okay? Pwede rin yan. Good na yan. Good idea. Pero baka hindi na mag-zona yung hayop na yan. You'll never know. Okay? Oh. Actually, sabi ni Gen Z, actually, nakabuo kami ng group chat buong Italia regarding sa plano. Yes, magbuo kayo ng group chat. Di ba? Ang dami nyo naman kakilala. Pag sa ibang bansa ka, ang dami mong friends. So, tignan mo yung mga kaibigan mo na willing mag-speak up. Okay? At banding nyo na rin bilang isang Pilipino. Maggawa kayo ng karatula, Manila paper, o maggawa kayo ng t-shirt, o plain lang, plain t-shirt, kung ano yung message nyo, plain green, o kahit anong t-shirt. Right? Kung gusto nyo ng green, good. Kasi maisog, green yung t-shirt nila. Pwede rin puti, kahit ano. Or maggawa kayo ng mensahe ninyo na nilalabanan ninyo, isinusuka ninyo ang pamumuno ni Bangag at ni Lisa Tanas. O, ang dami ng ayan, i-organize natin ang Maisog London. O, yan. Yes, message lang ako, I will support you. The only thing I can do, sa dami pong nagme-message sa akin, at ma-share at ipaalam sa taong bayan. But to be talagang hands-on sa mga plano ninyo, sa inyo na po yan. Ako nang bahala mag-share. Kasi dito sa California, meron din kaming hakbang. Okay? Dito sa Amerika, actually. So, kanya-kanya tayong hakbang, pero isi-share ko ang inyong mga plano at yung mga, kung kailan ang inyong activities, kung kailan ang inyong maisog rally. Okay? Diyan nga, i-message nyo ako dyan, mga palangga. Okay. Baka magsogo na lang si Bangag, sabi ni Balitang Hitad. Okay? Paris, maisog. Yes, sa Paris, nakausap ko si Noel. Actually, magkakaroon din sila. O, nag-message siya kanina sa akin, no? Okay, tignan natin ang Paris. Meron na raw sila eh. Okay, tignan natin ito. Noel Suwal. Okay, bonjour palangga. Meron kaming peaceful rally ngayong Sabado. Oy, ito pala, ngayong Sabado sa Paris. Hakbang ng Maisog Peaceful Rally. Venue, Place, Trocadero. Time 3 p.m. May permit po from police okay, may police. You know what kung sino ito si Nelson. Si Nelson is Lenny supporter. Na-meet ko siya sa Paris. Okay? Diba? I hope nanonood si Nelson. Siya ay Lenny, die-hard Lenny supporter. Okay? Pero, minute up ko siya randomly doon sa Paris.
nung pumunta ako at nag-usap kami, napanood nyo naman, nagkaintindihan kami ng pinaglalaban. Dati sabi niya, galit na galit siya sa akin. Pero nung ako ay nag-speak up, at hinayag ko sa inyo na ako ay nabudol ng bangag, kaya siya nakipagkita sa akin, pinuntahan ako doon sa coffee shop. Dahil ang aming layuning dalawa, pareho lang, kahit siya ay Lenny supporter, di naman niya kilala si Lenny personally. Diba? Ako nga, kilala ko si Bangag personally. At si Lisa Tanasa. Marami pang ibang mga inayupang. Hindi niya kilala si Lenny, pero yung inaano niya, yung the reason why na sinuporta niya si Lenny, dahil yung mga pangako, dahil yung mga litanya ni Lenny na itatayo ang mga, iaangat ang mga nasa laylayan. So it's the same thing sa atin na mga dating Marcos supporter na ibabangon. So dahil nakita ni Noel, okay? Not Noel, Nelson. Nakita ni Nelson Suwal na, sinabi niya sa akin to, okay? Na nakita niya na hindi ako nagpakabudol talaga. Kaya, ang sinusuportahan niya sa akin, not because kung ano man, kundi yung pag-voice out ko na, hey, nabubudol tayo ng bangag na ito. Alright? So ngayon, mga palangga, etong si Nelson, ngayon, for sure, Nelson, nadidismaya ka na rin sa sinuportahan mo, di ba? Asa na yung mga dilawan? Asa na sila Lenny? Na number 1 na Marcos, anti-Marcos. So for sure, itong dating Lenny supporter, itong mga dating Piglawan-Dilawan na sumigaw kay Lenny, dyan kayo siguro ngayon nanonood na nadidismaya din kayo sa mga taong sinuportahan ninyo. May mag-comment nga dyan kung may Lenny supporter dito at kung kayo ay na wala na rin ng gana dahil yung mga sinuportahan ninyo tahimik.